Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Totoo kaya yan na hindi nga makukonvict si Sara sa Senado? Pwedeng sabihin natin ganito. Medyo mahirap ang laban sa Senado, medyo mahirap talaga, pero hindi masasabing hindi makukonvict si Sara. Kasi bilog ang bula. Ang lahat ng bagay nagbabago. Tama yan. Kung titingnan mo ngayon, siyam yung mga senador na pro Duterte. Tapos kahit sa majority, nandyan si Pia Cayetano. Pwedeng kumalas yan, pwedeng sumama yan sa Duterte, kakampihan yan si Sara. Ganon din si JBR Sito. Pwede yan. Pero tandaan natin, marami ring i-consider. Si Bato de la Rosa at si Bongo, nagtatago na nga ngayon si Bongo. Paano niya pa ngayon maipaglalaban si Sara? Paano niya pa ngayon mabubutuhan si Sara? Nagtatago na nga siya ngayon eh. Pag lumabas pa yung kay Bongo, isa pa yan. Isa pa yan. O, di ilan ang mawawala? Dalawa na. Tapos itong si Chis Escudero, si Joel Villanueva at si Jingo Estrada, ito ang tanong. Ito ang tanong. Okay, Sara Duterte kayo. Pero kung nanganganib kayo, hindi nanganganib, nandyan ang banta sa inyo na makukulong kayo. Ha? Kakalabanin mo ba ang administrasyon? Siyempre gagawin mo ang lahat, makikiusap ka sa administrasyon. Ha? Ano yan eh? Sinong poprotektahan mo? Sarili mo o Sara Duterte? Poprotektahan mo si Sara, ikaw nga marami kang problema. Nandyan yung nandyan yung mga nakaamba sa yung mga kaso. Si Jingo yan ha, si Joel at si Cheese. Pag sineryoso yung mga kaso na yan, makikiusap yan. Kaya sa pagitan ng kay Sara at sarili nila, alin kaya yung isisilbi nila? Ay isasalba nila? 'Di ba? Alin ang isasalba ni Chis Escudero, ni Jinggoy at ni Joel? Si Sara o sarili nila? Siyempre, pwedeng gamitin yan nila Jinggoy, pwedeng gamitin yan ni Joel, pwedeng gamitin yan ni Chis. Okay, buboto kami sa pag-convict kay Sara. Paano naman kami yung problema namin? O di ba? Alam naman natin ang bunang mga bagay-bagay sa mundo. Di ba? May malaki kang problema. Ngayon hihingin ang pabor mo na i-convict si Sara. Siyempre, hihingi ka ng kapalit. Ano kaya ang hihingin mong kapalit? Kaya ibig sabihin dito mga kabunyog, mga kababayan, real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Ang sinasabi ko, may punto yung kampo ng Duterte. Medyo mahirap nga na makonvict si Sara. Pero bilog ang bola. Naaalala nyo nung panahon ni Corona? Si dating Chief Justice Corona, pinapa-impeach ni Pinoy. Ano ang kwento ni Trillanes nung nag-guest siya sa talakayan ko? Sabi ni Trillanes, kasi member siya ng Senado noon, nung simula daw, 13 ang pabor kay Corona, acquit si Corona, 13-10. 10 lang daw sila na kumbinsido talagang i-convict si Corona. Ang problema nga, 2/3 ang kailangan, 16. 16. So anong ginawa daw? Alam naman natin ang ginawa. Tinatanong ko niyan si Ronald Llamas dahil siya yung Presidential Advisor on Political Affairs. Ronald, ano ba yun? Totoo ba yung sinabi ni Corona nung in-interview si Corona? Kinausap nyo daw yung mga senador, pinatawag nyo mismo sa Malacanang. Pagkatapos noon, nakuha na yung 20 na boto. 20 yung nag-convict kay Corona, natawa lang si Ronald Llamas. Sabi ni Ronald Llamas, hindi ko sasagutin yung mga tanong na yan. Tumatawa siya. Di ba? Di ba? So anong punto ko dito? Kung dito sa Kamara, gumagalaw na si Sandro Marcos, sa Senado, hindi kaya gagalaw uli ang Malacanang para makonvict si Sara Duterte? Hindi kaya? Sige nga. Sa sitwasyon ngayon na malapit na ang 2028 elections, malapit na malapit na, magpapasigurado ang Malacanang. Di ba sinabi ni Igay Erese? Tama yun si Igay Erese. Pag nanalo si Sara Duterte, gagawin ang lahat niyan laban sa Marcos at sa Romualdez. Ipapakulong yan o kaya ipapa-exile. Yan yung dalawang papupuntahan yan. Papayag ba ang Marcos sa ganyan? Alam mo na posible kang kasuhan at ipakulong ni Sara. Posible kang ipatapon, i-exile. Di gawin mo na yung sigurado na hindi manalo si Sara. Ano yung sigurado na hindi manalo si Sara? Di wag makatakbo.
Paano siya hindi makatakbo? Eh di i-convict mo sa impeachment. Eh di ba, simple lang yun. Simple lang yun. Ay nakikita nyo ngayon, gumagalaw na daw sa kamera si Sandro Marcos. Ha? Si Sandro Marcos. O ibig sabihin niya, hanggang na yan sa dulo, kaya nga yung mga kaya nga yung mga kongresista, sabi ng mga kongresista, talaga bang i-impeach si Sara, i-convict? Kasi kung hindi lang i-convict sa Senado, wag na nating suportahan dito sa Kamara yan. 'Di ba? 'Di ba? Oh, mukhang sinabihan na ang mga kongresista. Sigurado yan. Suportahan niya lang dito sa Kamara, sa Senado, madali na lang yan, gagawan niya ng paraan. Alam nyo, dapat matuto sila Panelo, dapat matuto sila Panelo sa nangyari kay Duterte sa ICC. 'Di ba? Anong ibig kong sabihin? Ay ang tagal nilang naniwala na hindi naman ipapadala sa ICC si Duterte. Oh, sabi ni Bato, hindi, nakausap na namin ang Malacanang. Hindi sinabi mismo ng presidente, hindi idadala sa ICC si Duterte, hindi isusurrender, hindi magko-cooperate sa ICC. O anong nangyari sa bandang huli? Oh, nung tinanong si Ombudsman Boying, bakit nagbago ang stand ng gobyerno tungkol sa ICC? Anong sagot ni Boying, ni Ombudsman Boying? Ano ngayon? Wala nagbabago talaga ang panahon Oh, ganun lang naman yan. 'Di ba? So ibig sabihin, yang mangyayari na yan sa Senado, kapag nakarating na sa Senado ang impeachment ni Sara, gagalaw ang Malacanang diyan. Hindi niyan papayagan na paano mo matatalo si Sara sa 2028? O plan A. O ano ang plan A mo? O sa tingin ninyo, para hindi makaupo si Sara sa 2028, ano kaya ang plan A? Kung kayang-kaya kong sagutin, ano ang plan A diyan? Kayong mga DDS, sa tingin nyo, para hindi makaupo si Sara sa 2028, ano ang plan A? O di ba ang plan A, sigurado diyan, ang plan A diyan, hindi dapat siya makatakbo. Ba't ka magre-risk na makatakbo si Sara sa 2028? Ang siguraduhin mo, wag siyang makatakbo. So paano siya hindi makatakbo? Ay di perpetual disqualification from holding public office. Oh, yan yung impeachment. Kaya hindi magre-risk diyan ang Marcos. Gagawan nila yan ng paraan na hindi makatakbo si Sara. Plan A yan. Plan A yan, wala, hindi napigilan. Makatakbo talaga sa 28. Gagawin na naman nila ang lahat ng pwede dyan. Magsasanib persa talaga dyan ang oposisyon at saka administrasyon. Yan yun. Kaya, ano ito mga ako kasi real talk ako Kung ano dito, yan talaga. Kaya yung mga nagsasabi, na wala yan. Hindi lulusot yung na yan. Hindi anya lulusot yung hindi anya makukonvict si Sara. Kung ang Malacanang hindi makikialam, hindi makukonvict si Sara. Ibig sabihin, hahayaan lang ang mga senador mag-decide sa sarili nila? Wala, hindi makukonvict si Sara. Pero sa tingin nyo, hindi makikialam ang Malacanang dyan? Katulad ng ginawa noon ni Pinoy? Si Pinoy, alam naman natin, gumalaw si Pinoy noon kasi ayaw niya kay Corona. Bakit ayaw niya kay Corona? Walang mangyayari sa mga kaso laban kila Gloria, yung anti-corruption niya, kung ang Chief Justice ay tao ni Gloria. Ganun lang kasimple yan, di ba? Di ba? Ang unang ginawa ni Pinoy, ang programa ni Pinoy, anti-corruption, daang matuwid. Kung walang corrupt, walang mahirap. Tapos ang ombudsman mo si Gutierrez na tao ni Gloria. Kaya anong unang ginawa ni Pinoy? Inimpeach si Gutierrez. Kaya lang nung ini-impeach na si Gutierrez bago magsimula yung trial, nag-resign na. Okay, tinanggal na si Gutierrez, pinalitan na ni Carpio Morales. Tao na ni Pinoy yon. Ang sumunod na inalis ni Pinoy, si Corona. Kasi si Corona ay dating chief of staff ni Gloria nung nasa Senado pa. Talagang tao talaga yan ni Gloria. So kailangang alisin si Corona. Yan na yung impeachment kay Corona. O ngayon, ito bang si Sara? Paano yan hindi makakatakbo sa 28? Plan A,
dapat makonvict sa impeachment. Paano makukonvict? Gamitin mo ang lahat ng nasa disposal mo. Presidente ka ng Pilipinas, sa inyo ang Malacanang. Gamitin mo ang lahat ng kapangyarihan mo na nasa disposal mo. Yan ang totoo dyan. Aaminin ba yan ng Malacanang? Ay, natural hindi. Natural hindi. Aamin ba yan? Pero sa tingin nyo ba hindi niya gagawin yan? Pareho rin yan kay Duterte. Ay, inaamin ba ni Duterte na siya ang nasa likod ng pagpapakulong kay Dilima? Natural hindi. 'Di ba? Pero sino namang maniniwala na hindi si Duterte ang nasa likod ng pagpapakulong kay Dilima? Lahat gumalaw, DOJ, NBI, Bucor, Kongreso, lahat, as in lahat. Oh, sino ang makakapagalaw ng lahat ng yan sabay-sabay? Presidente lang yan. 'Di ba? Ay, hindi, real talk tayo. Real talk tayo. Oh, yung pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC, natural hindi sasabihin ni Marcos yan. Natural hindi aaminin ni Marcos yan. Sino ba ang mga gumalaw para maaresto si Duterte at madala sa ICC? PNP, CIDG, DOJ, DFA. Oh, 'di ba? Lahat gumalaw yan. Mapapagalaw mo ba ang lahat ng yan? Kung hindi yan order ng presidente? Hindi, sa totoo lang real talk lang tayo. Oh, ito, balik tayo dito sa topic natin. Si Sandro Marcos ba gagalaw yan ng ganyan? Ikukompromiso niya yung pangalan niya? Alam naman na pag gumalaw siya, siyempre i-associate sa ama niya. Siyempre, the fact na gumagalaw ngayon si Sandro Marcos, ibig sabihin, kung totoo yung sabi ng politiko, ibig sabihin niyan, mayroon ng decided na ngayon ang Malacanang. Ang problema kasi nung karaang impeachment ni Sara, si Marcos mismo nagsasabi, hindi, ayaw ko ng impeachment. Hindi ko suportado yan. Kaya anong nangyari kay Chis Escudero? Hindi naman pala gusto ng presidente. Mayabang si Chis. Mayabang si Chis kasi nagsabi na si Marcos. Ganun din ang Korte Suprema. Yung Korte Suprema, nakarating na sa kanila na ang presidente hindi niya suportado ang impeachment. Kaya tingnan nyo, unanimous yung Korte Suprema. Kahit naman sabihin mong ang judiciary, ang Korte Suprema ay independent, pero naghihintay pa rin yan ng ano ng Malacanang dito sa issue na to. 'Di ba? Ganyan yan. Yan ang reality. Anyway, abangan natin yan. Abangan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ako kasi real talk ako. Real talk ako. Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.